nagkaka-text or lumalabas or something, mga ganon. Minsan lang po, pag halimbawa, ay, kailan na kayo start ng magyaga? Mga ganon lang po. Hindi naman yung parang lalabas or something. Ay, hindi or, po. Hindi po. Hindi pa ba pwede? Hindi, busy din po kasi siya. And kami po, nagkikita po talaga kami, like for work po. Paano di-describe yung status nyo ngayon ni Andres bilang working tandem? Good friends po. Wow, ikli ah. Ay, hindi, yun lang kasi talaga po. And siguro yung good friends na parang willing po kami suportahan yung isa't isa po. Ayun, thank you. Thank you po. Congratulations. Thank you po. Husay ka, girl. Thank you po. Maraming instant fan after watching Manila's Finest. Parang daming ganun, Ash, ako nang babasa online. Parang pag napanood nila ikaw for the very first time, matik, fan agad sila. And yun ko, that's the charisma that you have every single time we see you on stage. Max. Okay. Alright, let's have from Lakpachera Lovers, Matt Suzara. Hi, Sir Matt. Hello po. Hi, hello Ashley. Question ko, na-miss mo ba si Andres while doing this project? O mas preferred mo na mag-solo rin kahit papaano? Kahit ano naman po, and kung na-miss ko lang po silang lahat talaga. Bakit ka tumawa? Hindi, totoo, na-miss ko po silang lahat kasi kapag po nag-shoot kami ng mutya, syempre di ba po nakapagod, puyatan. Pero kapag kasama ko po yung mga cast ng mutya, hindi ko po na-feel yung pagod pag nag-shoot po kami. So yun po yung pinaka-na-miss ko din. And sa mga, ano po ulit yung pangalawa po? Mas preferred ko rin Ako bang prefer. Kahit mag-solo? ano po sa akin, kung ano po yung ibigay sa akin na project. Grateful ako, tatanggapin po yun. Thank you, Ashley. Thank you din po. Maraming salamat po, Sir Matt. Up next is a question from another fan. Sabi niya dito, siya si Oying Anulabak. Sabi niya, Ash, being as one of the most popular and rising actresses of today, next, what are the advices that your parents have told you to overcome the pressure and of course, some intrigues in the industry? Kasi kami like super open din ng parents ko. Pero pinaka naalala kong sinabi sa akin ni mommy before, hindi naman siya sa showbiz, pero in life lang na kapag may ginawa sa yung masama yung isang tao, huwag kang gaganti kasi hindi naman laging ikaw yung nasa taas. Kakailanganin at kakailanganin mo ng tulong ng iba. So, kung ano man yung mangyari, masakit man or hindi, tumulong ka lang. Walang mawawala sa'yo sa pagtulong. Oo. Ganda no? Kaya tsaka ina-apply mo rin naman yun. And we can feel it. Yung mga staff, kaming mga katrabaho mo. That's so you. Okay. Up next is a question from Lionheart TV, Sir Richard Paglikawan. Hi, Sir Richard. Hello po. Hello, congratulations. Thank you po. Actually, ano lang, gusto ko lang makuha yung reaction mo kasi tinawag ka kaninang phenomenal star. Phenomenal star. Ano yung Nahiya pa siya kanina eh. Sabi ko, that's you. Ang awkward po. Parang kapag may mga ganyang pungpuri, parang hindi po ako sanay na na-awkward po ako. Parang mas sabihin mo na lang Ashley Olviga, sabihin na lang tao. Or Nations with ya. Ganun na lang. Pero kung nakikita pong ganon, syempre, thankful po ako and grateful na, alam niyo po yun, parang at last na-appreciate and nakikita po ako ng mga tao. And kung ganon po yung tingin sa akin, sobrang nakakataba po ng puso. And with that title, mas malaki din yung expectation. So ano yung personal effort mo para syempre mapakatawanan yung pagiging phenomenal star? Siguro mag-stick sa like kapag may projects ka or kailangan mong aralin talaga, wag kang tamarin dahil feeling mo na abot mo na kung nasan ka ngayon. Dapat yung diligence mo and yung willingness mo to learn, parang yung passion mo, laging 100% nung nag-start ka kung nasan ka man ngayon. Thank you. Congratulations. Maraming salamat po. Okay. Up next, let's have a TikTok content creator, Jezreel Ellie. Hello. Hello, hi Ash. Ayan, nakaka-proud si Ash, no? Super galing. Ayan.
Ito Ash, question ko sa'yo. Sabi mo kanina, talagang inaral mo yung bawat character mo rito. And as a fan of ng mga survival thriller film, what if itong 4 na character na to, papunta rin sa isang survival film na yun? Sa tingin mo, sino sa kanila yung pinaka magsusurvive? Pinaka-magsusurvive? I think yung character ko po sa Bahay-Bahayan. Bakit? Kasi mas parang sa lahat ng character, siya yung pinaka-palaban. And feeling ko yung halos lahat, feeling ko yung tatlo kasi parang iiyak lang sa gilid. Tatanggapin na lang nila. Parang yung character ko kasi dito, parang street smart siya. Eh siya yung parang may tapang na i-face kung ano man yung kinakaharap na challenges ngayon. Thank you, thank you. Thank you. Congrats. Tsaka Ash, napansin ko lang itong setup natin, may purpose siya kung bakit siya nandito. Parang sino ito? Itong Oo, this one tama. with the blood stains. Yan yung sa Balik Eskwela. Si Balik Eskwela and then the black Who's one. the boss? Okay, and then Kasi bakit may Bahay-Bahayan. Bahay-Bahayan? Ito yung may melody, yung may guitar. Oh, okay. So, ito pala yung parang mga remnants of who you're gonna be. Kaya naman, eto na. Let's have another question from my fans. Sabi niya dito, si Florence Judiel Rafael. Being the nation's Mutia comes with a lot of pressure to be, perfect, sabi niya. But anthologies are usually messy and emotional. Now, which character in the series felt the most un-Mutia-like? Like the one where you didn't care if you looked pabebe or pretty on camera because the scene was just, just too real, too raw. Hashtag Astin with an exclamation point. Parang yung... parang mas JJ kasi yung last part na sinabi niya, yung Actually, real. uh, Mga JJ yun. Siguro yung malayo kay JJ is yung sa My Melody. mm, Kasi siya yung parang hopeless romantic. sa ano yun, sa My Melody. Oo, yung super girly na super fan na fan siya. Nandiyan yung crush ko. Paano? Nandiyan yung crush ko. Ulit, Papakasal na paano? kami. Yun, ganun siya. Siya yun. Oo, so online, siya yung pinakamalaya talaga din. Oh, okay. Maraming salamat, Jashi. And I hope nasagot namin yung tanong mo. Up next, let's have from Abante Tonight, Roldan Castro. Hello po. Surprise ako ah. Rise. So, Astin, ano yung pinaka-challenge mo sa 4 na yan, na episodes ng yung anthology? Yung sabi ko po kanina, yung character po talaga ni Miss Rufa. Kasi, Ay, oo nga pala. oh, Sagot ko na, sorry ah, kasi na-surprise ako. Yun na lang. hindi kasi yun nga po tulad ng sabi ko. Kasi sa lahat po ng characters na to, parang hindi ako parang i-judge na, mali yung ginawa na dito. Kasi parang ito lahat sa base sa akin. Kung ano yung gusto ko ipalabas, kung ano yung pagkakaintindi ko sa character, yun yung ipapakita ko. Pero yung sa character, pag spoil ko pa. Kapag yung kay Miss Rufa na po, parang mahihirapan po akong ipakita. Parang baka natatakot ako na, uy, nawala siya kay Miss Rufa doon Parang naging character na yun Doon po ako pinaka na-challenge and parang ang daming beses ko po tinatanong si Direk na, Direk, paano po ba ito, Direk RC? Tama po ba yung ginawa ko? Sabi niya, siguro mas nag-struggle po talaga kami na mahanap yung Rufa may po sa akin. Pero sino pa yung artista na sana makasama ko sa ganitong project? Alam, nasagot ko na din po yan kanina. Ayan na nga eh. Oo. Si Miss Barbie Cortez Kaya ako. nabawi na lang ako. There we go. Oh, Thank you po. And alam mo, hindi ka naman sisisil with Barbie Forteza kasi she's such a versatile actress as well. Parang Tsaka ikaw lang din siya. Nakasama ko siya dati. Nung When was this? nag-extra ako. Sa Dita Negrita. Oh. Kaya sobrang na-amaze ako na, di ba makaka-work mo siya? Tsaka malay mo, magkaroon ka ng project with full circle moment para sa'yo, di ba? Tsaka malakas ka mag-manifest eh. Tsaka feeling ko kasi ang dami ko ding matututunan sa kanya kasi bukod sa personality niya Oh. talaga, na-amaze talaga ako kung paano siya umarte. Plus her wisdom. Yes. Di ba? There you go. Maraming salamat po. Up next, let's have from My Movie World, Bernard Santos. Hello po. Hello po. Okay. For this anthology na, so since nakita na namin yung teaser ng anthology, no, if possible, magkakaroon ng season 2,
yung anthology mo at ikaw yung bibigyan ng pagkakataon na mag-create ng kung tungkol saan yung gagawin, ano yung mga gusto pang gawin na series for the anthology? Genres po. Yeah, or any story that you would like to do personally. Siguro, bukod sa family drama din, which is meron na din pala dyan, siguro yung about sa friendship naman. Kasi parang bukod sa Mutya po, pinaka na-enjoy ko po talaga gawin. Nag-enjoy ako nung shoot po namin yung Sunny. Yung kasama ko po sila Heaven, sila Bea. Yes. Parang na-miss ko pong gumawa ng ganun na parang about friendship lang na kayong mga babae yung sama-sama nagtutulungan. And then Yun po. if ever bibigyan ka ng chance na makapili ng mga stars sa Viva na gusto mong makasama pa sa next season ng anthology mo, sino-sino yung mga ano? Hala, hirap. Yes! Si Gert. Yung mga kasama ko din sa Mutya kung pwede lang po no? Pero bukod sa syempre gusto ko po sila makasama yan, sila AJ, sila Kurt, kasi pili ko tatawa sila Sarah, why not? Lalayo pa ba tayo? Si CJ! Game ako dyan, Ash. Nag-acting nga po kami kanina eh. Anong story if ever? Story? Parang yung sinasabing coming of age, yung barkadahan, di ba? Yung parang, Kanina po, Coming of age. actually kanina, pinagkwentuhan namin kanina. Oo. Uy, what if kaya magkaroon tayo ng parang about yung barkadahan na yung lang. Feel good. Oo, Di feel ba? good movie na barkadahan lang. Alam mo yung Reply 1988? Mga ganun. You watched it? Yeah. Thank you, congrats. Thank you din po. Maraming salamat po, sir. Okay, up next, sabi another fan, sabi ni Cadmiral Pablo, sabi niya, Ash, can we expect more on your music career this year since syempre napakagaling mo naman kumanta, given na yun. Ano yung next sa music scene for Ashton Olviga? Actually, ngayon hindi ko pa masabi. Pero let's pray and hope na meron. Pero meron yan. Parang gagamitin yung Yung sa Panaginip na lang. yeah. Sa movie ni Ate Kim. Yes. Oh, Yes, tingnan support natin. natin sila Ate Kim and si Kuya Greg. Kaya, malay natin magkaroon ka ng another original song soon, di ba? Manifesting that to happen for you. Ashi, Kinema, let's proceed. We are down to our last media person. Let's have from Manila Bulletin, Robert. Dito ko sa Dunkin' Donuts. Kita So, ko kita. my question ko is, as you said, 2013 hanggang sa ngayon, how has Ashton evolved as an actress? Siguro, masasabi ko naman po na nag-improve din talaga ako. And I think mas confident po ako ngayon sa acting ko compared before. And siguro, masasabi ko lang na kapag may mga ganyan po, kapag may mga projects po ako or may mga heavy scenes, before, natatakot ako and ang daming doubts po sa utak ko. Pero ngayon, mas na-excite ako and mas challenge ko yung sarili ko kung hanggang saan ba yung kaya ko ipakita. Okay, so, dito sa anthology mo, hands-on ka dito sa pagpili ng mga concept sa Viva One. Ay, hindi po. Parang sila na din po yung bahala doon. And sobrang hindi naman po ako nabigo kasi sobrang na-balance din po nila yung mga genres na ipapakita na kumbaga mag-showcase po talaga yung flexibility ko po sa acting. Congratulations! Salamat po. Maraming salamat. And you know what? Add ko lang, di ba last na person si Sir. Lahat sila dito, nakita yung growth mo talaga. From, when you were starting, to figuring it out where you're gonna go next, to now, na meron ka ng sarili mong originals, which is this anthology called Ashton. Di ba? Guys, palapakaran natin. Di ba? I'm sure your family, your fans, all of the people that love you are so proud of where you are at the moment. Kaya naman, guys, that's it. That's a wrap for our question and answer portion. Now is the best time to ready your cameras para sa ating photo opportunity with our Mutya. Ash, can I request you to please stand over here para sa ating photo opportunity? Ayan. Good job, Ashley. That was a